Diyos sa lahat-lahat, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ikaw ay patuloy na magbigay ng katalinuhan sa bawat isa. We rebuke, Lord, the spirit of delay, spirit of yung mga bagay, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng istorbo sa aming mga kaisipan. Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na nagbibigay ng mga
medyo matindi-tindi po ang ano. Ngayon lang po tayo nag live worship, no? Medyo siyempre nakikita natin kung minsan bumabagal yung ano yung monitor natin, no? Sa pero ganun pa man ay magpapatuloy tayo ng pagtuturo. Ngayon lang tayo nag-live worship service. At yung mga ibang nanonood, hopefully na kayo pagpalain ng mensahe. O, pabatiin muna natin yung mga nasa likuran. Good morning sa inyo lahat. Yan. Yan ang mga nasa side namin. Nasa side namin. Yung mga bata, nasaan na? Marami pa ho doon ay talagang nahiya sa camera. Tama. Si Mami. Si Pastora Melody. Bumati ka naman. Pastora, pasok. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po na nakikinig ng Kingdom Living Network Ministry Church. Mapagpalang umaga po. Maalawan po sa labas pero alam ko ang Panginoon ang siyang magpapaulan ng kanyang presensya sa kanyang mga bawat tahanan. Sa lahat po na nakikinig sa programang ito, dinideklara ko ang kaharian ng Diyos na sumasa inyo. Saan man kayo sa oras na to, ang pagpapala ng Panginoon at ang presensya ng Diyos at ang pag-iingat ng banal na Espiritu ay laging sumasa inyo. Amen. Sister Lisa. Yes. Maraming salamat sa Diyos. Mga kapatid, magandang umaga. Ito ay napakasayang araw at dalangin ko na tayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Alam ko naman na araw-araw ng buhay natin ay punong-puno ng pagpapala dahil ang Diyos natin ay hindi nauubusan ng pagpapala. Unlimited blessing, unlimited kingdom life ang binibigay sa atin ng Diyos. So mga kapatid, tara na. Tayo ay makinig sa kalangit na mensahe sa oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay. Jason. Brad. Brad. Hinahunting ka na. Sige. Saan na siya? Saan si Jason? Saan ba? Salita ka lang dyan. Nadidinig tayo. Malakas ang pick-up Sige, ng mic. malakas ang pick-up ng mic natin. Magpalang umaga sa lahat ng mga nanonood. Mapagpala ka dahil makakinig ka ng mensahe ng kaharian ng langit. Oo. Walang ibang nag-ahari kundi ang Panginoon. Amen. Yun na yun. Okay. Ngayon ay mailalabas ba yung PowerPoint natin? Hindi daw kaya. Hindi kaya. Okay. Ang topic natin ngayon is about the earthly and heavenly, the corruptible and uncorruptible. Ngayon ay iaano natin dun sa 1 Corinthians chapter teka lang yung 15 to chapter 15, 56 to 57 hanggang 58 niya ito eh. Teka, ba't nawala yung Teka lang aning ko. So, umano siya. Naghang siya. Yung talagang lahat pinaghahang no? At makikita po natin yung binanggit doon sa book na yon ay patuloy na makikita po natin yung bawat page na makita natin doon sa book of 1 Corinthians chapter 15, 56 to 58 na the earthly and heavenly, the corruptible and uncorruptible. Pag binasa po natin sa 56, sabi niya, the sting of death is sin. And the strength of sin is the law. No? Makikita, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan
ng kasalanan ay kautusan. Nagkakaroon po ng kapangyarihan ang kamatayan nang dahil sa kasalanan na ginagawa ng tao. Everyday, yung tinatawag natin everyday living. If you live not in a kingdom living or heavenly living na tinatawag, ang kamatayan ay malapit na malapit sa bawat isa. Unang-una, ano bang kamatayan to? Unang-una, ang kamatayan ng ating kaisipan, ang kamatayan ng ating espiritu, ang kamatayan ng ating kaluluwa, at ang kamatayan ng ating pangunawa, maging ang ating kaisipan. Dahil ang kamatayan ng mga bagay na to, ang lahat ay magkakaroon ng tinatawag na kapangyarihan, ang tinatawag na batas sa iyo, sa magitan ng mga kasalanan na bumababa. No? At makikita natin na ang lahat ay nasa kahatulan ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay nandoon sa level na tinatawag nating kapangyarihan ng langit at ng kanyang biyaya, ang mga batas na to ay wala na magiging kapangyarihan. Ibig sabihin ba niya kahit gumagawa ka ng kasalanan? Hindi po. Mawawalan ng kapangyarihan dahil yung kasalanan hindi na maghahari sa iyo. Ang maghahari na ay yung tinatawag na makalangit na kaisipan. Pag may makalangit kang kaisipan, mas lamang ang prinsipyo kaysa emosyon. Yun yung tinatawag. At makikita natin, there is so many distraction here on earth. Pag ikay talagang lupang-lupa or makalupa, ang mangyayari, yung lahat ng mga bagay sa problema. Kanina lang, marami kaming nakikitang problema sa kapaligiran. Hanggat sa pagdating dito, biglang, kung kailan papunta na kami dito, biglang lumakas yung ulan. Makikita mo, pagdating dun sa, kung papansinin mo yon, yung mga bagay na yun yung magdi-distract sa'yo. At maraming distraction sa paligid. Maging sa loob ng tahanan, maraming distraction. At maraming din distraction maging sa kapaligiran. Pero pag ikaw ay nanatili dun sa makalangit ng mga bagay, hindi ka kayang istorbo nito. No? Kahit nga sa for example, sa pag-aawitan, pag distracted ang mindset mo, hirap ka rin ilabas ang boses mo, hirap ka rin ilabas maging yung iyong, kahit nga sa mga experience na po namin yan, kahit sa mga tugtugan, pag distracted ka at distracted ang mindset mo, ay magkakaroon ng tinatawag na distraction when ka magmula dun sa, alam mo pag distracted ka, yung iyong lalamunan, parang ayaw lumabas yung boses mo. Yun yung mga bagay na isa sa Tapos minsan pag distracted ka, yung time na tumutugtog din ako sa praise and worship noon. Because of distraction, yung kamay ko parang hindi ko maigalaw. Parang may kadena yung kamay. Magmula. Sa lahat ng bagay, may mga bagay na nilalagay si Satanas na bandage. That's why if you stay doon sa tinatawag na earthly mindset, you are distracted. But if you are in heavenly places, seated in heavenly places with Christ, ang lahat ng kaya nga sabing dito, may kapangyarihan ng kamatayan dahil sa kasalanan. And the strength of sin, ito, ang kapangyarihan ng kasalanan ay walang iba kundi yung batas. Kasi bakit? Pag ikaw ay nagva-violate, subject ka ng law. Pero pag you are not violator, you are abider of the law. Pag ginagawa mo ng tama ang mga bagay na to, hindi ka na subject ng law. Kasi law abider ka Alang hulihin ka pa kung ikaw ay gumagawa ng ayon sa batas. Kaya iyon ang ibig sabihin ni Paul kung bakit hindi ka subject ng mga batas na to, kasi you are law abider, you are obedient. If you are obedient to God, if you are obedient to Him as a child of God, yes, we are saved by the grace. Doon sa salvation, doon lang yon sa
doon lang na ano yung tinatawag na sukdulang biyaya. Oo. Karamihan na kung saan-saan yung mga bagay na kung ano yung kayang-kayang gawin ng batas, kaya rin gawin ng biyaya ng Diyos. Ang isa sa biyaya na binigay ng Diyos, yung kaya mo nang gawin yung kung ano mang ang batas na pinatutupad. Kaya may obedient eh. Bakit may obedient? Kasi may ibinaba siyang batas. At ibang batas na to, ibang level na batas na to, hindi yung katulad na batas na binaba kay Moses. Pero yung batas na binaba kay Moses ng Diyos, hindi nawawala po yun. Because there is no kingdom na walang rule. There is no kingdom that there is no law. All kingdom having a law. May batas ang kingdom. Pag sinabi mong kingdom, automatic yan may batas na binaba ang hari. At pag sinabi na ang hari natin ay hari, lagi yan nagbababa ng panukala. Lagi siya, siyempre, hari nga eh. No? The kingdom law. Yung tinatawag na kingdom rule. That's why He rule and reign. Pag nagro-rule, ibig sabihin, there is law. No? Kaya nga sabi, that is, yung law ng Panginoon is making wise the simple. No? The law of the Lord, making wise the simple. Yung simpleng tao, gagawin niyang isang matalinong tao pag siya ay may nakalagay na mga precepts, law, understanding, wisdom, magagawa niya yung mga bagay na yon. No? At ang makikita natin, yung binanggit dito, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan, sabing ganon. Yung mga bagay na inilagay doon, for example, pwede mo bang alisin yung bawal magnakaw? No? Thou shalt not steal. Hindi pwede. Dahil batas na yun eh. No? At lahat ng mga bagay na batas ay protection pa rin sa bawat isa sa atin. Ito yung matagal ko na rin sinasabi na hindi po nating kalaban ang batas. Ang batas po ay nagpo-protection sa bawat isa sa atin. And we know that if you have a heavenly mindset na kung saan ay ito'y binibigyan ng tinatawag nating katagumpayan. In 1 Corinthians chapter 15 verse 57, sabing ganon. Basahin mo, Mami. Lakas. Thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Okay. Ano ibig sabihin niyan? Basta't nagpasalamat lang sa Diyos? Hindi. Kaya ka nagpapasalamat, sabing ganon, but thanks to be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Nagtagumpay ka sa law. Nagtagumpay ka doon sa mga bagay na gagawin mo through our Lord Jesus Christ. May dahilan. May ibinaba. Kasi kundi, hindi natin magagawa and we cannot victorious to the law of God kung hindi ibinaba yung hatol para kay Kristo. Hinatulan siya eh. Ang matindi, ang hatol sa kanya, kamatayan. At hindi lang kamatayan, pinahirapan talaga. Isipin mo, yung pagpapahirap sa kanya ay matinding parusa na ibinigay at iginawad sa kanya bilang Lamb of God. Kaya nga sabi, the Lamb of God will take our sins. Biro mo yung lahat ng kasalanan natin magmula noon hanggang ngayon at yung mga darating. Yun yung binayaran niya. Anong ibig sabihin ko? Ang kaharian, maging ang paghahari ng Diyos, ay hindi niya lang pinaghaharian ang kaharian sa loob ng 1 taon. Pinaghaharian niya ang kaharian hanggat siya'y nabubuhay at sa mga susunod niyang henerasyon. Ay how much more si Lord Jesus Christ? Hindi kanya paghaharian sa loob ng 1 buwan lang.
Nasabihin niya kay Jason, Jason ha, 1 buwan lang kita paghaharian. Oh. Sabihin niya kay Pastor Ricky, Pastor Ricky ha, bibigyan kita ng 5 buwan. 5 buwan lang ako maghahari sa'yo. Yung susunod na bahala ka na. May expiration date. Kailangan i-renew mo yan ha, yung paghahari ko sa'yo. Hindi po ganon. Dahil ang paghahari ng Panginoon is eternal. Eternity ang pinag-uusapan po dito. Ibig sabihin, even our character, He give us a eternal character. The character of heavenly character. He give us a eternal attitude. The heavenly attitude. Ewan ko kapag makukuha niyo ito ng gusto, yung mga bagay na lalim na ibinigay sa atin ng Diyos, kung ito'y nakatimo na mismo sa puso, kaya love the Lord with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, ay with all thy mind. Ibig sabihin, kasi ang inatake ng Diablo is yung ating puso, ating kaluluwa, ang ating kaisipan. Especially yung kaisipan. Ang nangyayari, talagang inaano niya, everyday. No, everyday, grabe. Kumbaga sa kanina ang saya-saya mo. Magugulat ka na lang, mamaya malungkot ka ulit. Naranasan niyo ba yan? Naranasan mo yan, Pastor Ricky? Masaya ka kanina, ngayon malungkot ka na. Happy now, supper later. Dapat, yung the joy of the Lord. Sabi niya, rejoice to the Lord always. Tapos ang matindi, inulit niya pa, and again. Sabi ni Paul, and again. Kumbaga parang sinasabi niya, tandaan mo ito. Di ba? Rejoice to the Lord always. Sabi niya, magalak ka palagi sa Panginoon. At inuulit ko, sabi niya, and again, inuulit ko, I say, rejoice. Sabi niya ganon. Ano ibig sabihin? Ang kagalakan, hindi yung tuwing masaya ka lang, masaya kayo lahat. Hindi. Ang kagalakan sabi niya, even in the midst of trials, even in the midst of trouble, you must be happy. Tama. Kasi, pag hindi ganun ang magiging attitude mo, yung word na eternal attitude, eternity, eternal character. Kasi lahat ng character and attitude ni Jesus Christ, puro for eternity yon. Hindi good for hindi good for 1 hour. Hindi good for 5 hours. Yung iba, ang saya lang nila, good for 5 hours. Yung iba, may selective na kasiyahan. Masaya lang ako. Pag ang kausap ko si ganito, pag iba na, hindi. Di simangot na ako. Dahil hindi siya masaya. Hindi siya masaya kasama. Hindi. Dapat sa iyo magagaling yung saya. Ikaw yung mag-i-influence ng saya. Paano maka-influence ng kasiyahan kung ikaw mismo walang kasiyahan? Tama. Paano mo ma-influence ng kagalakan? Kaya rejoice to the Lord always. Alam mo, nung nagsasalita si Paul noon, alam niyo kung nasaan siya? Nasa kulungan. Nasa kulungan siya nun. Ang baligtad nun, siya ang nagko-comfort ng mga kasamahan niya na nasa labas. Sabi niya, rejoice to the Lord always. And again, I say, rejoice. Nakakulong siya nun. Tapos yung mga kasama niya nasa labas, saan kayo nakakita? Kung sino yung nakakulong, yung pang nagko-comfort. Naalala ko yan yung isang kaibigan namin nasa hospital. Kami, malungkot kami. Halos naiiyak kami habang nakahiga siya. Alam mo, sabi sa amin, Pastor, huwag kayong malungkot. Isang kagalakan to na bagay na nangyayari. Ibig sabihin, tayo yung mga anak ng Diyos. Kung bakit tayo nagdadaan sa mga bagay na to. Parang natigilan kami. Kasi baligtad. Yung nakahiga sa kama, siya nagko-comfort. Kaming okay ang sitwasyon,
kami yung nalulungkot. No? Baligtad, oh. Halagay mo kaya, halimbawang kung ikaw ay nasa banig ng karamdaman, kaya mo pa kaya mag-comfort? Ang awkward na pastor. Oo. Mostly ng mga nakahiga sa banig ng karamdaman, malungkot. Depressed. Oo. Bihira ka makakita ng masayang ganun, pastor. Oo. Pero ano na yun? Makalangit na ang kaisipan nun, basta ganun. Ang matindi nun, kung langit na nakikita. Yun yung tanong ko. Oo. Iba na yun. Iba na yun. Yun talagang, nakikita niya, inaabot na ng Lord yung kamay. Nako. Palagay ko. Lord, nasa langit na ba? Yung parang yung isang kasama namin bago namatay yun, talagang bandang uli habang nagpe-pray kami, bigyan naiiyak na kami kasi nakita namin, nakangiti naman siya. Pero parang tumitingin siya sa malayo. Sabi niya sa amin, Pastor, mga kapatid, iiwan ko na po kayo dahil sinusundo na ako ni Lord. Nakangiti siya, nagpe-praise the Lord pa siya. Kami naman umiiyak kami kasi yung time na yon, talaga nakikita namin yung mata niya parang nagkakaroon ng kumikislap na ganon. Ibig sabihin talaga nakikita niya na si Lord that time. Pero grabe, yun yata yung kamatayan na nakita ko, napakaganda. Habang pakuha na si Lord sa kanya, umaawit na siya, no? Kasi mahilig umawit yun eh. Kasamahan po namin sa sa seminary dati. Kaya nung mga kapatid, magkita-kita na lang tayo sa eternity. Yun na, yung umiiyak na siya, yun na. Anong ibig sabihin ko? Hindi mo ma-expect ang mga bagay kung ano yung mga eternity. At pag dumating yung panahon na kung saan ay magkaroon ng tinatawag nating pagtawag ang Panginoon sa atin in a heavenly places. Are you ready? No? Are you ready? Kaya makikita natin ang inaano dito, sabi, but thanks be to God. Pasalamat tayo sa Diyos, Favorite verse? which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ano ang mga victory sa buhay mo? Nawala bigla, no? Yung hey? Ano ang victory sa buhay mo? Ano yung mga bagay na dapat na mangyari? Kasi makikita po natin ang mga bagay na pangyayari sa ating buhay kung tayo ay magkakaroon ng makalangit na discernment every day. Kasi bakit? Alam nyo, ang pagiging makalangit, hindi po good for 3 hours. Hindi po good for 5 hours. Walang expiration. Hindi po good for 1 day, 2 days. Makikita po natin every day, no? Our everyday living or kingdom living. Minsan, ang saya-saya, no? Pag magkakasama tayo, paano kaya pag nag-iisa ka na? Naku po. Oh. Nakababa. Kaya sabihin ko sa inyo, ang totoo, maraming pupunta sa sa eternal fire. Alam niyo bakit? Kasi galit na galit ang Panginoon sa hypocrisy. Sa mga hypocrite. Kasi dapat, kung ano yung nakikita sa'yo, yun din ikaw pag nag-iisa. Tama. Hindi mo pwedeng dayain eh.
Oh, at dahil ang kaharian ng langit ay kaharian ng katotohanan. Yun lang ang magpapalaya sa iyo, yung tinatawag na truth. And the truth will set you free. And God will give you understanding and wisdom if you are in truth. Kaya maraming hindi nakakaunawa talaga ng ng heavenly mindset. Alam niyo bakit? Kasi yung truth wala eh. Pag na-overcome ka ng mga bagay at naapektuhan ng mga bagay sa mundong ito, search yourself if you are in truth. Kasi hindi naman pwede mag-contradict ang Bible na pag sinabi, the truth will set you free. Eh, ba't ganun? Parang wala, hindi pa rin free. Oh. Ang gusto mo ba ay makalibre ka talaga sa mga bagay na problema? Alam nyo, nagiging problema ang isang bagay pag ang tingin mo sa kanya, problema. Tama. Nakukuha nyo ibig sabihin ko? Nagiging problema siya pag problema ang tingin mo sa kanya. Pero pag ang tingin mo sa kanya, challenge, hindi siya problema. Wow, opportunity na naman to. Idedemo ko na naman yung kapangyarihan ng Panginoon. This is my chance. Eh, bino mo binigyan ka ng armor of God? May nakakita ka ba na pumunta na naka-armor pero wala namang digmaan? Hindi. Full gear ang isang sundalo pag may pupuntahang digmaan. Oh. Baka magulat ka. Isang okasyon, celebration, party. Bigla may dumating doon, full gear, oh. Nakasuot ng nakasuot ng armor, may espada pa. Oh, ngayon, mga barel. Palagay ko, baka takbuhan nyo na sa loob ng party. Kasi bakit? Hindi yun ang right, dress. Hindi yun yung tamang kasuutan. Ibig sabihin, ay binigyan tayo ng armor kasi gusto ng Panginoon na magamit mo to. May digmaan kasi. Oh. Hindi ka sinuotan para matakot sa kalaban mo. Hindi. Ibig sabihin, andyan na yung kalaban ko. Sige, na ako. Handa na ako. Hindi. Kaya sinuot sa iyo ng Panginoon niya, pinapakita niya sa iyo na you are secured. Dahil yung armor mo, yan eh. Kumbaga, parang, alam nyo ba yung armored car? Parang yan eh. Hindi kayang ibit ng kaaway yan eh. Pero, iisa lang ang pwedeng maka-atake sa iyo ang Diablo. Pag pumasok yung doubt. Oh. Sino pa ang nagda-doubt? And then, not only given thanks for the victory, but also given thanks to the victory to overcome our mindset. Yung mindset talaga, punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno, kitang-kita kayo sa camera. Huwag mo na usap. Okay? Okay. Makikita natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagkakaroon lang ng victory pag ikaw mismo ay pareho ng kanyang kaisipan. Hey, for example, tanungin mo sarili mo, totoo bang kingdom mindset na ako? Totoo bang heavenly mindset ako? Sige nga, search mo sarili mo. Paano pag wala nang nag-i-encourage sa akin? Alam mo, malalaman mo lang na you are in heavenly mindset yung oras na wala na yung tao sa paligid mo. Yung oras na wala nang tumutulong sa'yo. Yung oras na wala nang dumadamay sa'yo. Buti nga, may dumadamay pa sa inyo. Ako
ako naalala ko noon yung time na talagang nasa struggle ako. Hindi ko naman pwedeng ipakita na yung nanghihina ako sa pamilya ko, especially sa mga church. Pero hindi nila alam behind the scene na yung parang nasubukan nyo na yung parang wala na kayong malapitan, wala na kayong mapagsabihan. Oh. Pag tinatawagan ako dati yung mother ko, naala ko, buhay pa siya. Para lang hindi siya maistorbo, ang laging sagot ko sa kanya, okay lang ako, ma. Ang pinakamahirap sa lahat yung sabihin mong okay ka, pero hindi ka okay. Tama. Okay lang ako, pero yung luha mo tumutulo. Di ba? Okay lang ako. Tapos sa matindi nito, wala ka rin mapagsabihan. Bakit? Kasi nasa isip mo rin, pag nagsalita ka, baka magulat ka na lang, alam na ng buong body of Christ. Imbis na ang nangyayari dapat, katulong natin ang body of Christ to build you up, to give you strength, and to give you, to be a strong man, na pag nagsalita ka, sigurado mo na ang taong pinagsabihan mo, dadamayan ka. Hindi po ganun na nangyayari sa ngayon. Ngayon, medyo nagda-doubt ka kung sino sasabihan mo. Tama ba? Nagda-doubt ka eh. Eh ako pa naman very open ako. Kaya kadalasan pag hindi ako marunong mag-doubt eh, kunyari sa karap ko, alam niyo ba't nagsasalita ako ng open masyado? Kasi ang tingin ko, pareho ko siya. Kasi pag ikaw ay ganun ang ugali mo, ang tingin mo rin sa ibang tao, parang ganun na rin. Di ba kadalasan ganun? Pero pag ikaw ay medyo may tinatago, ang nangyayari sa iyo, duda ka rin sa iba. Baka yung ginagawa mo kasi, baka ginagawa rin nila. Kaya yung mapagduda, maraming ginagawang, hindi tama. Kaya malicious mind. Tamang inala. Oo, tamang hinala. Pero ang taong honest, sa isip niya, yung mga kaharap niya, ganun din, pareho niyang honest. Kaya very open siya, very loud ang voice niya sa mga tao dahil wala siyang tinatago eh. No, tama ba? Kaya ang nangyayari, ngayon, sa body of Christ, kadalasan, nagkakaroon ng life of hypocrisy. Kaya hindi niya tuloy alam, na kita mo, minsan nga di ba, para lang mapalabas na huling-huli ang isang tao, payuko-yuko pa yan pag kumusta sa'yo. Ganun ba yun? Gumaganon-ganon, di ba? Hindi, totoo. Yung uyuko, pero susuwagin ka pala. Hindi ba? Kaya lang para yun yung pastor kasi manunukat. Kaya pag halimbawa, kunyari, pupurihin mo, uy, kayo ka naman, pastor. Hindi naman po. Ganon. Yung pala, magugulat ka na lang, yung lahat ng mga bagay na opportunity. Okay ang opportunity, pero karamihan ng opportunity, ibang opportunity ang inaabangan. Ang inaabangan yung opportunity kung kailan makakasingit. Hindi po, ang totoong opportunity, hindi pa singit-singit. Ang totoong opportunity, yun talagang, yung platform, talagang ibibigay na sa'yo ng Lord. Pag matakaw ka sa platform, kahit hindi yun ang binibigay sa'yo ng Diyos, tapos nang agaw ka ng platform, iba yun. Wait for your time. Antay mo ang time mo. Huwag kang magbigay ng mga bagay na no? Kaya makikita natin na sinabi ni Paul, no, sa Colossians chapter 5 verse Colossians chapter 5 3 verse 5. Pakibasa, pastora.
Okay. Colossians 3, 5. 3 verse 5. 5. Oo. Lakasan mo, ha? Wag mo ilayo ang mic sa'yo. Ayan. Okay. Colossians 3 verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, Oh, uncleanness, inordinate affection, Hmm. evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. 6. For which things are sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in which ye also walk sometime when ye live in them. Oo. Okay. Sige, 8. But now ye also put off all this anger, Oo. wrath, malice, blasphemy, Put off. filthy communication Oh. out of your Yung mouth. filthy communication, ito yung mga malicious Malicious. na usapan. And 9, lie not one to another, O, kita nyo? Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. seeing that ye have put off the old man with his deeds. Oo. Yun yung mga luma. Ay pag may luma ka pa, hindi ka pa talaga saved. Sumunod. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him, Yun. where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarians and bound nor free, but Christ is all and all. Yun. Makikita natin, ba't kailangan mag-give thanks sa Lord? Ang unang pinaalis sa iyo, Jesus Christ is the new man. Kasi yung old man is Adam. Adam who had sinned, no? And the new man, pinalalagay na ng Panginoon yung new man para mamuhay ka kay Kristo. Kaya you must have the mind of Christ. This is a heavenly mindset of Christ. Kaya namubuhay ka pa sa nakaraan. Biro mo, siguro, halimbawa, magkakasama tayo, matagal na tayo magkakasama. Ilang beses ko na rin tinuturo to. Makikita mo, kadalasan, kahit ilang beses na, bakit may mga espiritong nang iistorbo pa rin. At nandoon pa rin, no? Parang sinasabi ni Lord, kailan mo ba talaga maiintindihan? Kailan mo ba talaga mauunawaan yung sinasabi kong pagiging victorious, yung pagiging more than conqueror mo? But every time nahihit ang emotions, every time nahihit ang heart, every time nahihit ang soul, and your spirit, even nahihit ang mindset, ba't ganon bumabalik uli sa lupa? You must stay to the heavenly mindset. Kaya hindi aksidente na maging ang Noah's Ark na ang bintana ay nasa tuktok at ang langit ang nakikita. Kasi yung nasa tabi, ang makikita trouble, ganun din kay Peter eh. Naglalakad na siya sa tubig eh, okay na eh. Habang nakatingin siya kay Christ, Christ is the heavenly image eh. Pero, nung nakita niya yung parating na trouble sa paligid, lumubog si Peter. Because of trouble and distractions. And there is a disaster that coming to his side. Nasa side eh, kaya nga buti pa yung kabayo eh. May takip yung gilid, kaya hindi niya nakikita yung trouble sa kahit siguro may truck na palalapit sa kanila, hindi niya mapapansin yun eh. Ba't hindi niya mapapansin? Kasi nga, nakapokus siya eh. Focus. Yan ang laging sinasabi ko, focus. Baka nakakalimutan mo kung ano yung pangako ng Diyos. Yung Friday, ganun yung pinag-aaralan. Focus. Kasi nga hindi na nakapokus. Dumadating yung panahon na nagiging hindi na tama ang kaisipan. Ano sumunod? Sabing ganon.
Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ano sabing ganon? Sige. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Wow. Yes, hallelujah. Therefore, my beloved, ito matindi. Therefore, my beloved, when you speak, my beloved, sino nagsabi nito? Si Paul. Ibig sabihin, you are beloved of God. At hindi lahat ay tinatawag ng Panginoon na beloved. When the Lord say it that you are His beloved, maging si Paul, yun din ang tinawag niya, my beloved brethren. Ngayon, masasabi mo pa ba yan sa body of Christ? Oy, my beloved brethren. Oh. My beloved brethren, mortal na kaaway. Love your enemy. My beloved enemy. hindi pwede yan eh, no? Oh, my beloved chismoso. My beloved, Marites. Di ba? Hindi pwede. Dahil, bakit hindi pwede? Kasi when you speak of my beloved, sabi dito, ano yung binanggit? My beloved brethren. When you speak about my beloved, you treat him as your brethren, or sa Tagalog, tinitreat mo siya bilang tunay na kapatid. Ang matindi ang pinambayad sa iyo, sa inyo, para maging magkapatid lang, ay ang buhay ng Panginoon, ang dugo niya mismo. Kaya mas makapangyarihan yun eh. Hindi ba kaya nagiging magkapatid ang isang tao dahil laging binabanggit, ay magkadugo yan eh. Di ba? You speak about the blood, and the blood is big issue when it comes to a word brethren. Naging magkapatid tayo dahil tayo ay parehong binalot ng dugo ng Panginoong Hesus. Amen. Ito po yung totoo. Kung maintindihan nyo yung word na brethren, ibig sabihin, they are inseparable. Pag sinabing brethren, sa Tagalog, hindi pwedeng paghiwalayin. Tama. Kaya ang sinabi ni Christ, no one can separate us from love of God. No one can separate us from the love of the Father, to the love of the Son, even to the love of the Holy Spirit. Wala pong pwedeng ibig sabihin, He treat you, Christ treat you as His brother. Because our Father in heaven, sabi niya, kung paano ko naging ama ang ama, gayon din kayo na magiging ama niya siya. Ibig sabihin, you are unseparated to the love. When God tell you, you are His beloved. Kaya hindi basta-basta rin eh, pag nagsalita ka ng, oh, my beloved, parang anak ko, ba't nilagay ko, my beloved daughter? Kasi galing siya sa akin eh. Galing siya sa amin ni Pastore eh. Kaya, tinawag namin beloved ang aming anak, buhay namin ang nakataya sa kanya. Ganon din. Kaya you are beloved from God kasi binigyan ka ng tamang relasyon na nanggagaling sa kaharian ng Diyos at ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, yung langit, you are covered by the heavenly things. Pag ito ay hindi mo naunawaan, malaking bagay ito. Kaya huwag mong tawagin ng isang kapatiran kung napupuot ka. And you must be honest. No? Kasi kung hindi mo kayang mahalin ang kapatiran mo, paano mo pa mamahalin ang kaaway? Ang sabi nga eh, love your enemy. Oh. Kasi bakit? Because the work of the enemy, even they kumbaga treat you na binubuli ka or ano yan eh, wala yan eh. Wala yan sa pagbubuli na ginawa kay Jesus. Ang matindi kay Jesus, habang binubuli, sinasaktan.
Yung iba, bibig lang ang pambubuli, di ba? Yung iba, post lang ang pambubuli. Pero yung pambubuli kay Jesus, may kasamang tadyak, may kasamang latigo, sabay tatawanan. Oh. Physical bullying. Oh. Pastor, no? O physical, saka oral. Yan ang matindi, no? Parang lagi ko nga inaano yan. Yan pa lang, bumibigay ka na. Ay paano kung yung ginawa sa'yo ay katulad ng kay Kristo? Actually, yung pambubuli ni Satanas kay Kristo, magmula ulo hanggang paa eh. Bakit nasabi ko yun? Kasi yung sinaktan siya, magmula ulo hanggang paa eh. At hindi lang sa sakit, physical, even to the mind. Isipin mo pa paano ma-overcome ni Christ yun? Magmula doon sa Gethsemane, pinakita ng Ama kung paano siya pahihirapan. Doon pa lang, yung time na yon, binubuli na siguro siya na Satanas. Oh, no, kaya mo pa ba? Oh. Kaya nga nagsalita si Jesus, sabi niya, Ama, kung pwede ko lang alisin ang sarong ito. Pero hindi. Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang dapat na maganap. Doon pala may may war na na nangyayari sa Gethsemane. At may dapat siyang pagdesisyonan. Kaya dapat, yun ang isa sa kung bakit dapat nating pasalamatan. Kung bakit dapat nating makita. Yung sabi, therefore my beloved brethren, be ye steadfast. Pagpatuloy ka. Tuloy-tuloy. Bakit tuloy-tuloy dapat? Kasi ito tatandaan nyo. At the last days, maraming dadating na tinatawag na persecutions. Ayoko na sana magsalita kasi kadalasan pag nagsasalita ako, nangyayari yung mga bagay na Nagaganap ba, Pastor? Nagaganap? Oo, nagaganap eh. Yung lahat ng tinuro ko dati sa eschatology, lahat nagaganap na ngayon eh. Minsan pag nag-proceeded na sa mouth ko yung mga bagay, medyo nag-iingat din ako. Pero wala eh. Kailangan ko sabihin ngayon. Ang mga nangyayari po ngayon, marami na pong senyales. Kung kayo'y pahayahay ngayon, sabihin ko sa inyo, yung mga hayahay ngayon, yan yung unang bibigay Naku po. pag dumating na yung totoong atake ng Antichrist. Ay, nung nakaraan na pandemic nga lang, ang dami nang bumigay. Ang daming bumigay. Hindi na bakuna ang mangyayari. Kasunod niyan, talagang tataka na yan. Yun ang mas matinding tataka, Pastor. Patibayan na to. Patibayan na yan, Pastor Ricky. Patibayan na to. Oh, bandang uli, baka magulat na kayo na lang Kingdom Living. Bahala na kayo dyan. Hindi, ang talaga, kung takot kang mamatay, hindi ka handang mabuhay. Tama. Tatandaan nyo to. Kung takot kang maghirap, hindi ka rin handang yumaman. Kasi kung takot kang maghirap, ibig sabihin, mas gusto mong maging masagana ka at maging mayaman. Ibig sabihin, hindi mo kayang pagpalit ang pera. At hindi mo rin kayang pagpalit yung mga bagay na meron ka ngayon. Alam mo, dami-dami ang pag-aari yung mga disipulo. Si Peter, si Matthew, si Dr. Luke. Ang dami-dami. Pero kung makikita nyo yung Hebrew Bible, yung Hebrew Gospel, nung tinignan ko nga sa Hebrew Gospel, ang wala lang doon yung Book of Luke. Kasi ang Luke pala sinulat in Greek. Pero yung lahat ng four Gospel na isulat in Hebrew. Yung Book of Matthew, sinulat yun sa Hebrew eh. Translate na lang sa Greek at na-translate sa English. At pag binabasa nyo po yung original manuscript ng Matthew,
wow, mabibless ka eh. Habang binabasa ko, yung Yeshua Mashiach, mababasa nyo. Ewan ko kung nabasa na ng mga kasamahan ko. Makikita nyo yun talagang, yung HaMashiach, the Christ. Pero pag nagsasalita yung mga disipulo, ang binabanggit nila, Yeshua Mashiach. Ibig sabihin po ng Yeshua Mashiach, Jesus Christ. Makikita natin yung mga original, na which is, noong pa yan inanusahan ng Lord. Sabi ng Lord, don't call me the Messiah. Call me Christ. Jesus Christ. Ibig sabihin, because the Spirit of Christ is given unto us. That's why we are body of Christ. Amen. Yun po yun talaga. Kaya tinawag ka my beloved eh. Christ in you. That's why He called you my beloved. Pag sinabi my beloved, parang kadikit sikmura mo na yan, kadikit bituka mo na yan, kakapit bisig mo yan, hindi pwedeng mahiwalay. Oh, pwede bang ang cellphone mo CPU lang? Sakto lang. Walang display, walang housing? Hindi. Oh, kailangan magkasama yung housing, display, CPU. Oh, pag magkasama yan, ang tawag diyan cellphone. Hindi pala pwedeng tawaging cellphone pagka nakita mo lang housing. Housing lang yun, Pastor. Saka hindi mo siya magagamit. Parang ganun din tayo. If there is no my beloved, the Christ, the Spirit of God, and you, especially the Father, pag wala siya, hindi ka kompleto. Nabubuhay ka sa mundong ito na parang patay. And you are not beloved. You are beloved now because of Christ. Yun po yun talagang sinasabing ganon. My beloved brethren, be steadfast. Patuloy ka. Pag nagpatuloy ka, anong sumunod? Unmovable. Wow! You are unmovable. Hindi ka pwedeng i-shake. Hindi ka pwedeng... Kaya ang kanta na ng sanlibutan na talagang punong-puno ng problema, punong-puno ng trouble, ang kanta nila, alam nyo kung ano? Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ayos yun ah. Shake your movement. Di ba? Shake your movement. Talagang makikita mo na shake sila. Why? Pag nandiyan na, especially pag hindi nila maintindihan ng katuruan, shake. Nasi-shake sila. Struggle sila. Ano ba naman yan? Bago na naman katuruan yan. Actually, hindi po bago to. Matagal na tinuturo ni Kristo to. Wala namang bago eh. All things came from the mind of Christ. All things came from the wisdom of God. Wala pong bago. Kaya bago po sa atin, hindi talaga natin naunawaan. Kaya nga matindi ang